Una sa lahat, kumusta po kayo ngayon, Miss Frances? Yamang kayo ay summa cum laude dito sa isa sa mga prestihiyosong paaralan sa Pilipinas, sa UP Diliman. Inasahan niyo ba, ma'am, na magiging ganito yung ating kapalaran sa summa cum laude dito sa UP, ma'am? Sa ngayon naman po ay doing good ako, nagtatrabaho na po ako sa government at kasalukuyan din po akong nagte-take up ng law sa UP Diliman. So isa po ako ngayong working student. At dati po nung nag-aaral po ako ng undergraduate degree ko, hindi ko po inaasahan talaga na magiging summa cum laude ako. Kasi ang mindset ko lang naman noon ay nabigyan ako ng panibagong pagkakataon mula nung nabigo ako sa UPCAT, nabigyan ako ng chance na makapasok pa rin sa UP. So ang kailangan ko lang gawin ay mag-aral ng mabuti. Pero hindi ko naman talaga hinangad na maging isang summa cum laude. Opo. Ay, ito ma'am, nakatawag sa akin ng pansin, na-mention niyo kanina nag-failed kayo sa UPCAT. Ang tanong ko dito ma'am, nung nag-failed kayo, kumusta naman sa ating pakiramdam? In-expect niyo pa rin ba ma'am na makakapasok kayo dito sa UP during the time na nag-failed nga tayo sa UPCAT? Nung time po na nakita ko na wala yung pangalan ko sa listahan ng UPCAT passers, napakasakit, napakalungkot kasi childhood dream ko ang makapasok sa UP. Pero buti na lamang nung time din po na yon, hindi ako nagpatalo sa lungkot o sa emosyon lang. Nagbasa-basa ako ng mga dating experiences ng mga nabigo rin sa UPCAT pero nakapasok pa rin sila sa UP through reconsideration process. Pero nung nag-a-apply ako ng reconsideration process, hindi rin mataas yung expectation ko na makakapasok pa rin ako sa UP. Kasi sa reconsideration process ay meron pa rin mga interview at exams, iba-iba siya depende sa program na ina-applyan mo. Basta ang iniisip ko lang noon ay try lang ng try hanggat may pagkakataon, hanggat hindi pa final yung rejection, try lang ng try. Opo, very well said ma'am. Pero dito ma'am, during that time na tayo ay nabigo sa UPCAT, naisip ba natin ma'am na ano kaya kung wag na akong tumuloy dito sa UP? Ano kaya kung sa ibang school na lang ako mag-aral? Naisip ba natin yung mga ganon, Miss Frances? Opo, naisip ko rin po kasi ilang linggo rin po yun na ang sakit-sakit, napakaraming kailangang asikasuhin na mga papeles, napakaraming kailangang pagdaanan ng mga exam at interviews. Kahit parents ko po naaawa na sa akin, sinasabi nila na what if hindi ka na lang sa UP, sa susunod mo na lang ulit i-try. Pero ayun nga tulad ng nasabi ko kanina, hanggat hindi pa naman kasi final yung rejection, gusto ko na subukan ko pa rin ng subukan. Okay po. And kumusta yung naging reaksyon, Miss Frances, ng inyong parent o siguro ng inyong mga kakilala, kaibigan, nung nalaman nila na tayo ay hindi pinalad sa UPCAT, ma'am? Nung nalaman nila na hindi tayo pinalad, nalungkot din sila, lalo na yung parents ko kasi inaasahan talaga namin na makapasok ako sa UP, hindi lang dahil ito ay isang magandang universidad, kundi dahil libre yung tuition. Para sa aming pamilya na hindi mayaman o lumaki talaga ako sa hirap, maganda ang oportunidad na makapasok sa UP kasi hindi ko kailangan magbayad ng tuition. Opo, iyon. And dito na-mention nyo rin kanina ma'am, ano yung tawag nito, yung reconsideration. Paano ba yun ma'am? Anong proseso nun? Para kung halimbawa na nag-failed po kayo, talagang nabigyan po kayo ng chance na makapasok pa rin sa UP. Paano po yun ma'am? Bale sa UPCAT po kasi meron tayong tinatawag na UP grade. Bale ito po yung magiging basehan para makapasok sa iba't ibang UP constituent universities. So ang UP grade po, I'm not sure po kung nagbago na siya ngayon, pero nung time ko ito po ay combination ng scores during UPCAT doon sa mismong exam, and high school grades.
So, pag pinag-combine itong dalawa na ito, makukuha yung UP grade. At ang nakuha kong UP grade o UPG nung time na iyon ay mataas naman siya. Kaso, hindi lang siya umabot sa cut-off ng UP Diliman at UP Manila. So, itong dalawang campus na ito yung choices ko sa UPCAT. So, kada campus kasi ay mayroong cut-off na UPG. Pero after lumabas ng UPCAT results, ay inilalabas din yung proseso para sa reconsideration process. So sa reconsideration process, iba't iba rin siya ng requirements na kailangang pagdaanan ng mga estudyante. So kada UP constituent university or kada degree program ay may inilalabas na requirements or interviews or exams na kailangan pagdaanan. So, for example, nag-apply ako sa political science ng UP Manila. Kung ang requirements doon ay exam and interview, yun yung kailangan kong pagdaanan. And in my case noon, iba't ibang programs din yung in-applyan ko para maraming chances. So, yun yung proseso po ng reconsideration. Although, ayun nga po, dahil marami pa rin siyang requirements at processes na kailangan pagdaanan, hindi pa rin sigurado, kailangan pa rin galingan. Okay po. And ito pala ma'am, nakakalimutan ko Miss Frances na itanong ano. Ano ba yung course nyo dito ma'am sa UP? And taga saan po kayo ma'am dito sa Pilipinas? Ang course ko po ay Bachelor of Public Administration. Ako po ay taga Tondo, Manila. Iyon, okay. Pero dito, ma'am, tuloy tayo. Syempre, nung nag-reconsideration and ganap lang, nakapasok tayo sa UP. Nung official na kayo, ma'am, na nakatapak sa institusyon ng UP, ano po yung tumatakbo sa isip ninyo? Ginamit nyo ba yung pagkabigo sa UPCAT bilang fuel or motivation para i-prove yung ating sarili, Ma'am Frances? Opo, nung natanggap na at nakatapak tayo sa UP, lagi kong iniisip noon na dapat ay bigyan ko talaga ng mataas na pagpapahalaga yung binigay sa akin na pagkakataon. At ayaw kong matatak sa akin na nag-fail ako dati sa UPCAT baka hindi ako para sa UP. Ang mindset ko noon, dapat kong patunayan na dito talaga ako para sa UP, na deserve ko talaga yung chance na binigay sa akin. Na kahit sa isang classroom, hindi ko naman alam kung sino yung mga nandito na pumasa or katulad ko rin na nagdaan sa reconsideration process. Pagdating sa classroom, pantay-pantay ang lahat at lahat ay may pagkakataon na maging mahusay katulad ng itinuturo rin naman po sa UP. Opo. Dito ma'am, na-feel nyo ba during that time, naramdaman nyo po ba noong una na parang may disadvantage po kayo? O kailangan yung magdoble kayod compare sa mga kaklase mong diretsyong nakapasa sa UPCAT, Ma'am Frances? Hindi ko naman po siya naramdaman in a sense na kitang-kita na may difference. Pero more on internal lang po siya na pakiramdam na baka hindi ako magaling, baka maiwanan nila ako, ganun. Pero pagdating sa external naman po, wala naman pong ganun na challenge. Okay, very well said, ma'am. And paano ma'am paano nyo po binago ang inyong mindset and study habits mula nung kumuha po kayo ng UPCAT hanggang sa naging top student po kayo sa loob nitong universidad na ito sa UP, ma'am? Binago ko yung mindset ko na hindi ako karapat-dapat sa UP, na baka hindi ako kasing galing nila by just studying hard. Binalikan ko kung ano yung pangarap ko na maiahon yung pamilya ko sa hirap, na matupad yung pangarap ko rin na makapaglingkod sa sambayanan. Kaya tuwing merong recitations, assignments, exams, talagang nagpupuyat ako, talagang pinagpupursigihan ko para mag-aral ng mabuti. Pero dito, saang punto ma'am ng inyong pag-aaral sa UP na pagtanto nyo na hindi lang pala basta pagbawi yung nagawa ninyo,
kundi abot kamay nyo na po talaga yung pinakamataas na parangal, na yun nga po, yung naging summa cum laude kayo, Miss Frances. Napagtanto ko na abot kamay ko na po talaga yung pangarap nung fourth year na po. Kasi nung first to third year po, yung general weighted average ko ay parang hindi ko po masigurado na talagang magiging summa cum laude kasi marami pong pwedeng mangyari kada semestre may ite-take ka na subjects. What if bigla kang malasin makakuha ka ng mababang grade? Pero nung fourth year ako talagang pinag-igihan ko. Sabi ko sa sarili ko, kailangan maging summa cum laude ako. If hindi man ako maging summa cum laude, magiging magna cum laude naman ako. So, win-win situation talaga yon. Kaya pinag-igihan ko at kahit na nalaman ko na rin noong fourth year na madedelay ako ng isang semester dahil nga nag-shift ako ng program, tinanong ko rin yun. Basta sabi ko sa sarili ko, gagalingan ko pa rin at sana maging summa cum laude. Opo. And ito, Miss Frances, last question ko na lang bago ko naman ilipat kay Bombo Kim yung opportunity para magtanong din po sa inyo. Para sa inyo, ma'am, ano ang mas malaking leksyon na itinuro sa inyo ng UP? Halimbawa, kung matutong bumangon mula sa pagbagsak, yung paninindigan, kahusayan, ano kayang leksyon, ma'am? Yung itinuro sa atin na mula sa pagkabigo, nakapasok tayo, nakamit natin yung tagumpay na ating inaasam-asam. Miss Frances. Para sa akin, ang pinakamalaking leksyon na itinuro sa akin ng UP ay yung maglingkod sa kapwa natin Pilipino. Kasi ang motto nga ng UP ay honor and excellence. Laging nandyan yung pagbawi, laging nandyan yung pag-aaral ng mabuti. Pero dapat beyond it, yung pag-aaral natin ay tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino, no? Kaya beyond din sa sarili ko, sinasabi ko na hindi lang para sa pamilya ko, kundi gusto ko talaga na maglingkod din para sa sambayanan kapag nakagraduate ako. Okay, very well said, Miss Frances. Ito, ma'am, ipasa ko naman ang line ng pagtatanong dito sa aking kasama kay Bombo Kim. Bombo Kim? Good morning, Ma'am Frances. Bombo Kim Ramos po, matanong ko lang, iugnay ko tong katanungan since ang tema po natin about youth empowerment. Ma'am, during our college days and until now, ano po ba yung mga efforts o activities na nag-participate o inimplementan natin para po sa pag-empower sa ating kabataan? So, nung ako po ay nasa college, tumakbo po ako at sumali sa UP NCPAG Student Council. So, naglingkod po ako bilang Socio-Academic Affairs Administrator. May challenge lang po nung time ko kasi pandemic pa rin po siya. So, more on online pa rin po yung setup. Pero with the help of my council mates, ang ginawa po natin ay naglunsad po kami ng mga online seminars and naggawa rin po kami ng mga online statements and visual aids para po mabasa hindi lang po ng mga estudyante sa college namin, kundi pati rin po ng ibang kabataan na gumagamit ng Facebook dahil talamak din naman po talaga ngayon ang paggamit ng social media. Ito, ma'am, matanong ko na lang po, siguro to know your perspective about the youth empowerment. Ano po ba yung specific vision and advocacy natin para po sa ating kabataan? Ang specific vision ko po talaga ay ipagpatuloy po yung libreng edukasyon para sa mga kabataan. Dahil bilang lumaki po ako sa hirap, kung hindi po libre yung tuition sa UP, kahit pumasa po ako ng UPCAT, sa tingin ko hindi pa rin po ako makakapag-aral sa UP. Kasi sa pag-aaral po, hindi lang naman po yung mismong tuition ang kailangan. Nandiyan din po yung expenses para sa housing, sa food, sa transpo. At mahihirapan po talaga yung pamilya ko na magkaroon ng source para dun sa expenses na yon. Kaya nananatili hanggang ngayon na ang vision ko talaga para ma-empower ang ating kabataan ay ang pagpapatuloy sa libreng edukasyon. Yun, free education, ma'am. Ito siguro, ma'am, last question ko na lang po bago ko po ibalik kay Bombo Care if meron pa siya mga pagtatanong.
ito po, nag-graduate tayo under BPA, ano ma'am, Bachelor of Public Administration. Ano po ba yung mga significant, valuable learnings na ating natutunan and napagtapusan na ating magagamit, mai-apply para po paglingkuran ang bayan or ang ating community? Since ito nga rin po yung goal, ano, paglingkuran ng bayan, ng scholar ng bayan. Ang pinaka-valuable po na natutunan ko sa Bachelor of Public Administration from UP-NCPAG bukod dun sa mga technical o mga practical na proseso ay yung pagkakaroon ng integridad. Kasi madali lang namang maging magaling, pwede kang mag-aral ng mag-aaral, pero yung karakter mo bilang isang public servant, dapat iyan ay talagang embodied mo from your studying years until you become an actual working public servant. So hanggang ngayon ine-embody ko yung integrity ko. Lagi kong iniisip tuwing papasok ako sa trabaho na dapat ay lahat ng gagawin ko ay nakatuon sa paglilingkod sa sambayanan. So being an honest and excellent public servant. With that, thank you very much, ma'am. Ibabalik ko na po kay Bob Bukier ang mga pagtatanong. Okay, yun. Thank you Balik sa po. akin, Miss Frances. Ano ito, last 2 questions na lang, Miss Frances, bago tayo magtapos. Malaman namin, ma'am, paano ba, ma'am, yung inyong mga, alam mo, yung study habits ninyo? Paano nyo ba yun, ma'am? Kumbaga, ano yung mga disiplinang ginagawa ninyo para sa pag-aaral hanggang sa na-achieve ninyo itong accomplishment na ito bilang summa cum laude sa UP? Yung iba kasi, ma'am, nag-deactivate ng mga social media, mga ganon, nag-deactivate ng TikTok, Facebook, yung iba nakipag-break sa jowa, kung may jowa, yung mga ganon. Sa atin, ma'am, paano? Dumating ba sa mga point na ganon, Miss Frances? Sa akin naman po, ang pinaka-main na study habit ko po talaga ay gumawa ng calendar para matrack po kung ano yung mga kailangan kong gawin. Lalo na po kasi sa BPA, talagang napakarami naming papers na kailangan isulat at sumasabay din po doon yung mga exams. So minsan sunod-sunod. Kaya kailangan talagang natatrack kung ano yung progress para hindi mo rin malimutan kung ano yung kailangan mong gawin. At ang isa ko rin pinapractice noon ay kapag merong major exam, dapat at least 1 week ahead yung review ko. Dapat hindi lang ako isang beses magre-review, kundi 2 or kung kaya pa ay 3. Para talagang masigurado ko na ready na talaga ako, prepared para dun sa exams. At in terms naman po kapag may isusulat na papers, hindi ko lang din po isang beses sinusulat, kundi 2 o kaya 3 beses ko po i-revise yung draft ko para ma-ensure na high quality yung ipapasa ko na output. And hindi ko naman po kinakailangan na mag-deactivate ng social media ko, pero medyo nagiging inactive po ako kapag may exam at papers. Pero kapag as in napapagod na po talaga ako, kailangan ko munang huminga, dun ko po muna ginagamit yung social media. Pero hindi po kasing dalas kapag libre yung oras ko. Opo, iyon. And may follow up ko dyan, ma'am. Ngayon na kayo ay summa cum laude dito sa UP, nafe-feel nyo ba, ma'am, na parang ang taas na ng expectation sa atin, ng mga tao, ng ating pamilya, ng paligid natin, ng ating trabaho, Ma'am Frances? Opo, kasi kapag nalalaman po talaga na summa cum laude, kakabit na nun yung expectation na, di, ang galing-galing mo, ang talino mo, ganyan. Pero para sa akin talaga, ang nagdala sa akin kung ba't ako naging summa cum laude, hindi lang yung talino, kundi yung sipag. Kasi hindi sapat na matalino ka lang, hindi rin naman sapat na masipag ka lang. Dapat pareho, combined, para talagang mag-work at magkaroon ka ng magandang sistema sa pagdating sa pag-aaral o sa pagtatrabaho. Opo, iyon. Very well said, Ma'am Frances. Ito, ma'am, last na po. Para sa mga kabataan na siguro may nakikinig, nanonood sa atin ngayon, ma'am, na yun nga, na-reject din minsan sa ibang mga institusyon, nag-take ng exam, hindi nakapasa, siguro malungkot ngayon. Ano ang maipapayo nyo sa kanila? Kung meron mang isang bagay na maipapayo natin sa kanila, ano yon, Miss Frances?
kung mayroon akong isang bagay na maipapayo sa inyo, yun ay yung wag kayong magpatalo sa pagkabigo at tumingin kayo past that rejection into those other opportunities na maaaring nasa paligid. Kasi kapag tayo ay nabigo, minsan yung tingin lang natin ay nandun mismo sa pagkabigo at kukwestiyonin natin yung sarili natin. Pero hindi tayo tumitingin outside of that box. Outside of that box kasi nandun yung iba pang opportunities. So for example, nabigo ako sa UPCAT, pero outside of that box, nandun pa rin naman pala yung reconsideration processes. So kung nagpatalo ako sa pagkabigo, hindi na ako sana nagpa-recon. So palaging yung tatandaan na palaging may pag-asa. Hanggat hindi pa natatapos ang lahat, palaging may chance at laban lang ng laban hanggang sa tagumpay na inyong minimithi.